dinilatan ako ng mata. Ayan. So, yun na nga. Eh ako naman, nagulat. Hala, bakit ako sinisigawan nito? Bakit naman ako niya dinidilatan? Eh, hindi ko naman kasalanan. Hello everyone, welcome back to the page. Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana. Ayan, tenderang vlogger from Oligan City, Lanao del Norte. Ayan, so hello! Hello sa inyo lahat, sa aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers all around the world. Ayan, hello! Welcome back at thank you nga pala sa panonood ng ating mga videos at lalong-lalo na doon sa mga bumabalik sa panonood ng ating mga videos. Ayan, thank you so much guys from the bottom of my heart for supporting this. Ayan, so that's it. So, kakatapos ko lang maglaba guys. Ang kapoy-kapoy maglaba na eh. Pahitan yung pobre o, hindi ka afford of washing na with dryer. Init! Kung saan ako naglaba ng madami, wala namang araw. Ay, nako. Ito talagang pinakahit kong gagawin na mga gawain sa bahay yung maglaba ang sakit sa likod. Kinuha ko lang na kapoy. Kapoy kaayo, kapoy. Although may laundry shop naman dyan, pero nasasayangan ako sa pera. Sayangan ako sa 250, 300. Ano na lang, maybe next time pag may budget na. Although may budget, pero hindi talaga siya priorities, no? Hanggat kaya pa ng aking mga kamay maglaba. Although may washing siya, pero hanggang doon lang talaga. Pero pag yung iwawash-wash mo na yung yung mga labahan, ang sakit-sakit sa likod. My gosh, para akong magpakuba-kuba sa sakit sa likod. Ko lang. Well, anyway, ayan. So, today is April 6. So, kahapon birthday ko, pero ano lang, maliit lang handaan lang. May cake, may konting pagkain, pero binigyan ako ni mama, yung aking mother-in-law. Binigyan ako ni mama ng 1,000 pesos. I'm so thankful kasi napakabait ni mother. Binigyan ako ng 1,000 pesos pambili daw ng cake. Napakakuripot ko talaga, no? So, yun na nga, eto, si tatay, ayan, driver yan ng padjak, o driver sa sikat ng Modriba. So, driver siya ng padjak, tapos bumili siya ng isang Josie Lemon at saka isang Tanduay Ice na Junior. So, itong Tanduay Junior na light is, bitahan ko dito is 48 pesos lang. Tapos, ito naman si Juicy Lemon is 15 pesos. Ayan. So, yan yung binili niya the other day. Binayaran niya is, 64 kasama na yung 1 peso na baso. So, ngayon, bumili siya. Ayan, 64 yung kanyang nabayaran kasi plus piso na baso. So, ngayon, uminom siya dyan. Imalay ko ba naman, iniwan niya yung inumin niya dyan sa may gilid kasi may upuan kasi dyan sa labasan ng aking tindahan is iniwan niya yung kanyang inumin. Eh, may dumating si Jingjing na yung kapitbahay namin sa likod, may sakit sa pag-iisip, isip bata nga. Although mataas na yung edad niya, pero siya, parang yung behavior niya ba, parang 5 years old na bata. Eto si Jingjing, yan si Jingjing. Ininom yung kanyang Juicy Lemon. Tapos nagalit yung matanda. Tapos pinagsigawan ako, dinilatan ako ng mata. Ang gago, parang buang. Kasalanan ko ba naman? Iniwan niya dyan. Hindi naman siya nagsabi sa akin na iwan niya dyan o pakitingnan man lang yung kanyang inumin. Malay ko ba nagchismisan ka siya dyan sa may shop dyan sa sa gilid. Yung sa gilid ng yung sa gilid ng tindahan na kaka-open lang. Man! Kalo pa si Kuno. Bumalik. Naloko ako kay Tuber. Yun, so yun na nga, may hinahanap siya na gamot ng manok pero wala kami. So, ang ginawa ko, nag-introduce ako sa kanya ng ibang klaseng gamot which is kapare-pareho lang din yung hinahanap niya. So, ganyan naman talaga yung strategy natin. Kung wala tayo dun sa mga binabenta, mag-suggest tayo ng iba which is kakapareho lang yung effectiveness dun sa hinahanap niya. Ayan. So, suggestion yung other strategy na ginagamit natin. So, mas importante talaga as a tendera is may rin tayo product knowledge, yun bang
may alam tayo sa mga binebenta natin ng mga produkto. Para if ever na wala tayo nung hinahanap nila, at least may masuggest tayong iba. Yun na nga, patuloy tayo dun kay tatay. So yun na nga, sabi niya, naloka. No, dinilatan ako ng mata. Ayan. So yun na nga. Eh ako naman nagulat. Hala, bakit ako sinisigawan nito? Bakit naman ako niya dinidilatan? Eh hindi ko naman kasalanan. Bakit? Nag-abiso ba siya sa akin ay ano na niya, iiwan mo na yung kanyang inumin niya dyan at nakipag-chismisan siya doon sa may shop. Eh hindi naman. So sabi ko sa kanya, tayo, huwag mo kong sigawan. Kasi hindi ko naman alam na yung inumin mo is iniwan mo dyan. At hindi ko naman kasalanan din na iniinom niya ni Jingjing. Eh di ba, responsibilidad mo na yon kasi nga inumin mo yan. At saka hindi mo naman sinabi sa akin na pakibantayan mo naman dito, iwan ko muna kasi yung saglit pupunta ako doon sa kabilang shop. Di ba? Hindi mo naman sinabi yung ganon. Nilatan na nga ako ng mata, sinigawan pa ako. So alam niyo ba, siguro sa ibang mga tendera, siguro inaway na yun. Pero sa akin naman, naging kalmado lang naman ako. Pero deep inside, galit na ako, naiinis na ako sa kanya kasi nga, di ba, nakainom na siya ng konti at saka masyadong mainit pa. So, kinalmahan ko na lang talaga yung aking sarili. Kasi baka magka-cause pa yan na problema o lumaki pa yung problema kasi nga doon sa nangyari. So, in-explain ko naman sa kanya na si Jingjing is may kapansanan sa pag-iisip. Ayan, matanda na siya, may edad na, pero yung pag-iisip niya po is parang 5 years old na bata. So, i-consider na lang natin po yun, ha? Yun yung sabi ko, malumanay at saka nagpakumbaba. Kasi alam niyo naman tayong mga tendera, nagdinegosyo tayo, eh kung sasabayan pa yung init ng ulo niya, baka mag-promotion pa, magka-post pa ng promotion, o di ba kaya mag-away pa kami ng malala, o di ba kaya magsisigawan pa kami dito. So, ang iniisip ko na lang is inhale, exhale. Baka ano pang masabi ko. Ganito naman talaga tayong matendera, no? As much as possible, magiging kalmado tayo sa lahat ng oras kung ano man yung mga pangyayari. So, yun na nga, in-explain ko na sa kanya. Pero parang ayaw niya talagang makinig. Parang gusto niya na palitan ko yung juicy lemon na ininom ni Jingjing, which is ayokong gawin. Kasi unang-una, hindi ko responsibilidad na bantayan yung iniinom niya dyan sa labas. At saka hindi rin siya nag-abiso sa akin. At saka responsibilidad niya yon na yung kanyang iniinom na binibili dito is babantayan niya, di ba? So yun yung naiisip ko. Kasi pinapoint out niya talaga na parang palitan ko yung iniinom na, which is hindi ko talaga pwedeng gawin. Kasi pinapalitan ko for free, parang nalulugi na din ako doon, di ba? O sige, ilagay na lang natin na, sige, palitan ko para hindi na siya magyayaw-yaw dyan, at saka para ma-okay na ang lahat. Which is very wrong. As a tendera, dapat may rules tayo, no? Dapat tayo dun sa rules natin. Stick lang tayo dun sa rules natin. At saka huwag niyo pong sinasanay yung mga customer niyo na para ba kayong minamanipulate at saka pag sinisigawan kayo nila or dinidilatan kayo kasi nga nagalit sila doon sa, like for example, sa ganung mga pangyayari. Wag ho kayong masisindak, okay? Lalong-lalong na pag hindi nyo kasalanan kasi masasanay yung mga ganyan. Although hindi ko naman nila lahat na mga customer is ganun, pero meron pa rin nag-iisang buwang-buwang dyan na ganun yung ugali. Kaya as much as possible, maging aware tayo kung paano natin i-handle yung mga ganong klaseng customer na katokbal, buwang-buwang, ayan. So, para awareness na rin sa inyo, sa mga nanonood, lalong-lalo na doon sa mga bago pang mga sari-sari store owner na hindi pa masyadong kabisado yung mga behavior ng mga customer. At least, pag napanood nyo ito is maging aware kayo kung paano nyo siya i-handle. Ayan. Kasi, yung ibang customer kasi is namimihasa. Pag alam nilang na pag sinisigawan kayo or yung dinidilatan nila kayo sa maling pagkakamali or kung ano man yung mga sitwasyon na mangyayari, ang ginagawa nila is namimihasa. Parang uulit-ulitin niya yung balik-balikan nila kayo kasi ginagawa niyo yung gusto nilang mangyari. So ang ginawa ko, hindi ko talaga pinalitan yung soft drinks na ininom ni Jingjing. So pinaliwanag ko naman sa kanya at ang sabi ko naman sa kanya is
hindi ko talaga obligado na palitan yon. Kasi nga, obligasyon mo yon na bantayan yung binibili mo at hindi ka naman sa akin nag-abiso na bantayan ko yon. Hindi naman ganun. So, dinaan ko na lang sa joke-joke niya. Buti na lang is, na-handle ko siya in a calm way. Yung bang, napatahan ko siya, nawala yung kanyang init ng ulo. Kaya at the end of that, conversation is malumanay at medyo na-relax na rin siya. Sabi ko sa kanya, thank you talaga kasi, naintindihan niya at naintindihan niya yung mga sinasabi ko at pinauliwanag ko naman sa kanya ng mabuti. Pero as much as possible, meron talagang mga ganyang klaseng mga customer na sisindakin kanila. Pagkita nila nga, uy, natakot ka. Ayan, babalikan ganyan. Tapos gagawa yan ng eksena. O, di ba? Ayan, yung nangyari sa amin, hindi ko tinutolerate yung mga ganon. Okay? Kasi pag tinutolerate mo yung mga ganun, masasanay din yan. Babalik-balikan ka yan. At gagawa yan ng mga eksena, gagawa yan kung ano-ano ng mga bagay na which is, yung tinatawag nilang magti-take advantage dyan sa negosyo or dyan sa tindahan mo. Kasi medyo natakot ka. Kaya sa ating mga tindera, huwag kayong matakot at huwag kayong masindak at huwag magpanik. As much as possible, maging kalmado at saka ipaliwanag yung mabuti yung bakit at bakit hindi pwede at ano ba yung dapat niyo ipaliwanag sa kanya. Well, meron nga iba na matigas ang mukha, hindi lang mukha ang matigas din ang ulo na napakabulok, napakabobo. Bobo na nga, tanga pa, hindi pa masyadong makaintindi agad. Ayan. So, sa mga ganyang klaseng tao, kung maka-encounter kayo naman ganyan, huwag nyo nang patulan, hayaan nyo na lang. As much as possible, lalayo tayo kasi hindi tayo mananalo sa mga ganong klaseng pag-iisip ng mga tao, makitid, ayan. So may mga tao talagang mga ganon. Well, anyway, ayan, na-share ko lang din naman sa inyo para awareness na din sa inyong lahat, lalo-lalo na sa mga baguhan sa pagtitinda. Ayan, ma-encounter din yung mga ganong klaseng mga customer kasi everyday dito sa tindahan natin is makaka-encounter tayo ng different kinds of behavior ng mga customer. Pero as much as possible, maging aware tayo kung paano natin sila i-handle at i-handle natin in a positive way na hindi makaka-cause ng away. So, sabi ko na nga, nagninegosyo tayo pero dapat meron din tayong awareness kung paano natin i-handle yung mga iba't ibang klase mga behavior ng mga customer. And that's it, na-share ko lang din naman sa inyo guys kasi for awareness na rin para sa lahat. Ayan, so I'll see you in my next video. Thank you so much for watching and thank you so much for subscribing this YouTube channel. At kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para ma-notified ka into my videos, lalong-lalo na sa mga business tips, ideas, and experience. Ayan, that's it. Thank you so much for watching. God bless, happy selling, and gracious everyone! Bye!